alerto para sa ating mga SSS pensioners dahil simula ngayong March 2024, may malaking pagbabago ang ipapatupad ni SSS. Kung ano yan ang ating aalamin sa video na ito. Hold up. Hello mga ka-vlogs! Saan ka mang dako sa mundo? Welcome dito sa aking YouTube channel. And kung bago ka pa lang dito at nais mo ang mga informative content na andito sa aking channel, ay maaari nyo pong i-click ang ating subscribe button pagkatapos mo mapanood ang video na ito. And you can be a member dito sa aking channel sa pamamagitan po ng pag-click ng join button na nasa baba. So para po sa mga SSS members, lalong-lalo na ang ating mga SSS pensioners na edad 60 years old pataas, no? Dahil meron pong ipapatupad na malaking pagbabago si SSS simula ngayong March 2024. So base nga po sa inilabas na SSS Circular 2023-013 ay inuutusan po ang mga SSS pensioner na may edad 80 years old pataas dito sa Pilipinas maging sa abroad na mag-file ng kanilang taunang kumpirmasyon or yung tinatawag na Annual Confirmation of Pensioners or ACO. Dahil nga po sa mga nakalipas na taon, hindi po sila nire-required, no? Itong mga 80 years old pataas, hindi sila nire-required na magpa-ACOP every year. Pero dahil nga po sa inilabas na SSS Circular 2023-013, no, na nilagdaan po mismo ng SSS President Makasait, ay inuutusan po or inuobliga na ang mga 80 years old pataas na mga SSS pensioners ay kailangan ng magpa-ACOP. Bakit? No? Ano ang mga consequences kung hindi po magpapa-ACOP ang isang SSS pensioners? No? Maaari pong mahinto ang buwan ng pagtanggap ng kanilang pensyon. So yun po yung consequence kung hindi po kayo mag-file ng ACOP, no, sa mga pensioners na 80 years old pataas na hindi pa nakakaalam, baka mahinto ang inyong pagtanggap ng buwan ng pensyon. So this is applicable po or para po sa mga lahat, no, walang pili po, basta 80 years old pataas dito ka man sa Pilipinas or nasa abroad, kailangan yung mag-file ng ACOP. So, paano ba mag-file ng ACOP, no? Kung dito ka sa Pilipinas at ang isang SSS pensioner ay capable pa naman or kaya niya pa naman na pumunta sa SSS branches or branch kung saan mas malapit sa lugar niya, no? Pwede po kayong mag-walk-in, no? Pwede kayong magpunta sa SSS branch para mag-file ng ACOP. So, sa mga nagtatanong din kung pwede bang mag-file ng ACOP sa bangko, no, sa kanilang mga disbursement bank, sa kanilang pensyon, yan, pwede po yan mga ka-vlogs, no, kung mas malapit yung bank kaysa SS branch. Sa mga nagtatanong naman, no, na paano po yung mga may sakit or mga paralyzed, no, mga bedridden na mga hindi na po pwedeng makapunta sa SSS branch, ayan, pwede po kayo mag-request ng home visitation, no, para bisitahin kayo ni SSS sa inyong bahay. So pwede muna kayong mag-email kay SSS para mag-request ng home visitation. So sa mga nasa abroad naman, no, na hindi pa makakauwi dito sa Pilipinas para magpa-ACOP lang, o yung mga wala talagang time, no, kahit dito sa Pilipinas na walang time na pumunta ng SSS para magpa-ACOP, pwede po kayong mag-online filing, no, lalong-lalo na sa mga SSS pensioner na nasa abroad. Pwede kayong mag-online file
sa pamamagitan po ng pag-email ng inyong mga dokumento, no, kay SSS. So sa mga hindi pa nakakaalam kung paano mag-file ng online AKOP, no, meron tayong ginawang video niyan mga ka-vlogs. Sa mga hindi pa nakapanood, ilalagay ko lang po ang link sa description ng video na to. Ayan, no, meron na po tayong nagawang tutorial kung paano kayo mag-file ng inyong online AKOP, no. Panoorin nyo po yun kasi meron pong mga ano doon, no, na dapat na lalong-lalo na yung email address ng branch kung saan kayo mag-file ng AKOP, kung paano nyo makuha yung tama na email address ni SSS branch kung saan kayo mag-file ng AKOP. So sa mga nagtatanong sa requirements ng AKOP, no, unang-una kailangan po natin ng AKOP form o yung Annual Confirmation of Pensioners na form. Sa mga hindi pa alam kung paano yan makuha, ayan, pwede kayong pumunta sa website ni SSS, no, sa www.sss.gov.ph at makikita nyo po yung mga forms dyan. Ayan, hanapin nyo lang po yung AKOP na form at i-download nyo, pwede nyo i-print mga ka-vlogs para fill upan nyo yung mga importanteng detalye dyan sa AKOP na form. Pangalawang requirements ay kailangan po ng one valid ID. So any government issued ID, no, it's either driver's license, postal ID, SSS UMID, PRC ID, no, iba pang mga government issued ID mga ka-vlogs. And then sa mga gusto mag-file online ng AKOP, ayan, kailangan po ng dyaryo, yung newspaper na nakapetsa po, no, nakapetsa po sa day ng pag-file nyo ng AKOP, no, and mag-picture kayo kasama yung dyaryo na iyon mga ka-vlogs. So yun po yung mga i-attach nyo na file sa pag-file po ng AKOP. It's either walk-in or sa online filing through email. So yan nga po yung mga malaking pagbabago po na ipapatupad ni SSS. Simula po yan, effective March 2024. So may 2 buwan pa, no, na ipatupad po effective na ang lahat ng mga 80 years old na SSS pensioners dito sa Pilipinas maging sa abroad ay kailangan na ng taunang kumpirmasyon o itong tinatawag natin na AKOP mga ka-vlogs. So sana naging gabay ang video na to, and sa mga hindi pa nakakaalam, no, sa mga may kakilala na hindi pa alam na pwede nang kailangan na mag-AKOP itong mga 80 years old and above, sabihin nyo na mga ka-vlogs, no, baka maapektuhan po yung pagtanggap ng buwanang pensyon ng ating mga SSS pensioners. Sana naging gabay ang video na to kahit papano at nabigyan kayo ng impormasyon at idea. Kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa aking channel, ay maaari nyo nang i-click ang ating subscribe button na nasa baba. Huwag kalimutan na i-turn on ang notification bell, ilagay sa all para updated ka sa mga bagong videos na i-upload ko. And maaari mo ding i-like ang video na to. Kung meron ka pa mga katanungan, ay maaari nyo i-komento sa comment section na nasa baba. And you can follow me sa aking official Facebook page na nasa screen niyo. Muli po, ito si Daniel Timpawa na nagsasabing kung tunay kang kaibigan, please, pautang naman dyan. Bye-bye!